33rd pick in the 2026 WNBA draft. Mga ka-sports breaking news kakapasok lang po ng balitang ito. Isang malaking dagok para sa Philippine basketball fans ang inaasang makakapasok sana sa WNBA na si Vanessa De Jesus, pero hindi po siya napili sa draft. At kasabay nito, may isa pang malaking problema ang Gilas Women. Wala pa ring head coach matapos umalis si Coach Pat Aquino. Ano nga ba ang totoong nangyari at sino ang pwedeng magligtas sa Gilas Women program? Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. So dito naman tayo kay Vanessa De Jesus snob. Sa kakatapos lang ng WNBA draft, maraming Pilipino talaga ang umasa na maririnig ang pangalan ni Vanessa De Jesus. Pero sa pagtatapos ng 3 rounds ng draft, wala ang kanyang pangalan. Samantala, narito ang ilan sa mga top picks po sa WNBA. Sa first overall pick, si Paige Buickers. Napunta po siya sa Dallas Wings. Second pick si Olivia Miles, napunta sa Minnesota Lynx. Sa third pick si Awa Pham, napunta sa Seattle Storm. At si Kiki Reyes, bumagsak sa ika-6 na pwesto. Habang si Vanessa naging undrafted. Pero mga ka-sports hindi pa dito nagtatapos ang kanyang laban. Sa WNBA, napakadaming players ang nakapasok kahit undrafted sa pamamagitan ng training camp invites at free agency. So ngayon, may issue daw ang discrimination dahil dito umingay sa social media na may mga nagsasabing hindi pa talaga panahon ng Pinoy sa US Leagues. May iba naman nagsasabi na mas matindi ang claim na may bias o diskriminasyon daw laban sa mga Pinoy athletes. Pero kung titignan natin ng mas malalim, hindi lang nationality ang basihan ng WNBA, kundi ang kombinasyon ng performance, exposure, physical profile at team needs. Sa madaling salita, hindi ito tungkol sa pagiging Pinoy, kundi ang fit sa liga. At tandaan marami ng Asian players ang nagtagumpay sa WNBA, kaya malinaw, may pag-asa pa rin. So ngayon, what's next for Vanessa? Para kay Vanessa De Jesus, hindi pa po tapos ang kanyang kwento. Pwede pa siyang makakuha ng training camp invite, maglaro sa Europe o sa Asia, at bumalik ng mas malakas sa susunod na taon. At tandaan maraming NBA at WNBA stars ang hindi rin na-draft, pero naging successful pa rin. So dito naman tayo sa Gilas Women coaching issue. Samantala, may isa pang malaking issue ang Gilas Women. Opisyal nang bumaba sa pwesto bilang head coach si Pat Aquino matapos ang higit isang dekadang pamumuno. Sa loob ng 12 taon, binago niya ang Gilas Women program. Mula rank 100 plus, naging top 30 sa buong mundo. Promotion to Division A sa 2015, SEA Games Gold 2019-2023 at historic win laban sa Colombia. Pero ngayon, ang tanong ng lahat, sino ang papalit? Mga ka-sports, ito po ang mga posibleng coaches. Naritong ilan sa mga prospect ng ating Gilas Women coach. Si Tom Hobase, coach ng Japan Women, Olympic silver medalist, malaking upgrade kung makukuha. Sumunod si Chris De Leo, international experience, kayang mag-adjust sa system. Next si Norman Black, program director natin ngayon sa Pilipinas, malawak ang experience sa international at PBA. Sumunod si Anton Altamirano, napatunayan na sa 3v3 program, bata, modern ang kanyang sistema. Si Heidi Ong at Emilia Vega, may experience na sa national team. At ayon sa SBP, bukas sila kahit foreign coaches. Lalo na't papalapit ang FIBA Women's Asia Cup 2027. Kaya ikaw mga sports, sino ang gusto mong maging next head coach ng ating Gilas Women? At para kay Vanessa De Jesus, makakabawi ba siya sa susunod? I-comment nyo po yung hinaing sa baba at babasahin ko yan. At kung gusto mo ng latest update sa Philippine basketball, subscribe and hit the bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Will find a cutting Bernardino. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!